Good evening and happiness life mga ka-live change kong mahal. So ito po muli si Leonardo Pulintan and welcome to my YouTube channel, Life Change OFW Journey. So ngayong gabi, mayroon lang po akong ikikwento sa inyo. Alam niyo pala, ang pinakamahirap na nangyayari sa isang OFW is yung pag sinumpong po siya ng homesick. Yung tipong kahit na meron siyang video call for family or mga messages, pero pag sumapit po sa isip ng isang tao, yung kalungkutan at na homesick po siya, yung tipong parang gusto niyang baguhin yung sitwasyon na meron siya, yung parang gusto niya yung kasama yung pamilya niya na physically is hindi niya magawa. Ito yung nagkakaroon ng tinatawag na side effects sa kanilang mga pag-iisip. So sa mga ka-OFW ko today, ang pag-uusapan po natin is napaka seryoso dahil alam po natin na mahirap mag-isa sa isang kwarto na ikaw lang, di ba? Kasi po, hindi na unawaan ito ng mga kapamilya natin minsan sa Pilipinas na pag uwi natin sa bahay is tayo din yung kikilos, di ba? Tayo yung magluluto, tayo yung maglalaba, tayo yung mag-aayos ng higaan natin. Bukas, ganun uli ang buhay. Ikaw din ang babangon. Ang mahirap po kasi, pag nagkakaroon po ng kasakitan, karamdaman ng isang OFW. Dahil pag meron po silang nararamdaman, hindi po sila pwedeng huminto. Kasi meron pong trabaho na kailangan pasukan. Okay? Kung mag-a-absent naman po sila or kami na OFW, pwede po kami magkaroon ng cut salary deduction. So mababawasan ng ating sahod na ipapadala sa Pilipinas or makaka-apekto ito sa aming budget dito sa ibang bansa. So itong mga sa time na to na may sakit ang isang OFW, doon mas masakit yung walang mag-aalaga. Kasi alam tao, nag-iisa nga lahat pumasok. Kaya po, mga ka-life change, mga ka-OFW, mga kapamilya, lagi ko pong sinasabi sa inyo, isama nyo po sa inyong panalangin ang inyong mga mahal sa buhay na OFW. Kasi po nung umalis ang mga OFW, masaya, bitbit yung pangarap na magkakaroon ng magandang buhay, makakatulong sa finances, or maiaahon sa kahirapan ng kanilang mga pamilya. But minsan po, hindi nyo alam kung makakabalik pa ba sila ng buhay. Kung baga umalis sila ng malakas, hindi nyo rin sigurado kung makakabalik siya ng may lakas pa. Okay? Kasi marami tayong napanood, marami na tayong nakita na may mga OFW na nasa kwarto, hindi na nagising, binangungot, yung iba nagkasakit, namatay, yung iba inuwi na lang talaga na napahamak, yung iba naman po is nakakahon na nung inuwi sa Pilipinas. So, I'm telling you the reality kasi ito talaga yung nangyayari sa mga ka-OFW natin. Kaya, at take note, ito pa yung mga isa-share ko sa inyo, talagang reality ito. Ang mga OFW, hindi iyan magsasabi ng totoong sitwasyon nila. Kesyo, nahihirapan sila, kesyo may sakit na sila, or may mga malubha silang iniisip, kasi ayaw nilang maapektuhan yung mga pamilya nila sa Pilipinas. Okay? Kaya minsan marunong din dapat tayo makiramdam. Pakiramdaman natin kung bakit hindi na tumatawag si tatay, si kuya, si ate, si nanay, or baka minsan may mga problema na yan na hindi masolusyonan, pero pinipilit nilang gampanan kahit na nahihirapan. Kaya minsan maging keen observer po tayo sa ating mga ka-OFW. Be sensitive enough. Okay po? Kasi malaking tulong ang communication. Malaking tulong yung kumustahin nyo sila. Malaking tulong yung makita nila kayo na nasa mabuting kalagayan kayo habang kinakausap nyo yung magulang nyo. Dahil doon nakaka-relax. Oo, totoo po yun, nakaka-relax po talaga. Ako nga, marinig ko lang yung boses ng nanay ko, marinig ko lang yung boses ng tatay ko, marinig ko lang yung boses ng asawa ko, ng anak ko, ng mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Masaya na ako. Parang nagkakaroon ako ng another strength na kailangan ipagpatuloy ang buhay, kailangan galingan pa natin kasi marami pa tayong pangarap na gustong ipagkaloob sa kanila. Okay? Pero ang payo ko pong isa pa is huwag natin tagalan. Example, magpakatanda tayo sa pagiging OFW. Mabuti na lang kung mapipetisyon mo yung family mo tapos makakasama mo. Ibang usapan po yun. Kasi pag napetisyon mo yung family mo na kasama mo, okay lang manirahan kayo sa ibang bansa. Pero usual, almost, di po ba? Mga OFW nag-iisa, hindi mapetisyon yung pamilya. Kaya po, lagi niyong tatandaan mga ka-life change. Okay? Ang pasasalamat, di ba, nakakapag-provide kami ng mga material things. Yes, yun kasi palagi ang narinig nyo Pinoprovide lang daw namin pera. Pero tandaan niyo, nag-sacrifice kami para mapundar yung pera na yan. Sinacrifice namin yung time,
namin na makasama kayo, yung time sa mga special occasion, yung time na masaya kayo, malungkot kayo, hindi namin kayo nakasama, yung time na gustong-gusto namin pero hindi namin magawa dahil mas gusto namin matupad yung pangarap mo, mabigay yung gusto nyo, magkaroon kayo ng comfortable na buhay, at magkaroon kayo ng talagang tinatawag natin ng pagbabago sa pamumuhay. So bilang isang OFW, naku po, danas na danas ko yan, kaya huwag po tayong magpakatanda kasi una, kung ikaw ay magiging matanda na, example, natapos ang pagiging OFW at the age 60, senior citizen, matanda ka na, uuwi ka ng Pilipinas, di ba? Oh yes, makakasama mo yung family mo, pero hindi mo na may enjoy siguro during that time, baka mamaya wala ka na rin lakas, hindi ka na makakilos o ilang araw lang, mahina na yung katawan mo. So, hindi mo ma-enjoy yung mga pinundar mo, pinagsikapan mo. So, dapat, example, magbigay kayo ng time frame. Di po ba? Magbigay tayo ng time frame kung hanggang kailan tayo magiging OFW. Dapat i-enjoy din natin yung mga napagpundaran natin. Yung example, nagpundar ka ng lupa. Hayaan mo naman na umuwi ka at makita mo yung lupa, taniman-numan lang, makapag-alaga ka ng hayop. Di po ba? Matayuan mo maliit na kubo for your retirement. Yung bahay na pinagawa mo, yung mga bahay na yan, kailangan makita, malinis naman lang, mapinturahan na by your own hand. Di ba ba? And another thing, sabi nga po natin is, lagi mong iisipin mga ka-life change na kasama mo palagi ang Panginoon. Para at least, anuman sitwasyon meron ka sa kalungkutan mo right now, isipin mo na the Lord is guiding you and covering and protecting you. Kaya lagi kang, sa mga ka-OFW, lagi po kayong mag-iingat, lagi po kayo magkakaroon ng tinatawag na pananalig sa Diyos. Kasi may mga sitwasyon talaga minsan na hindi natin inaasahan eh. Accident happen na hindi natin inaasahan. Kaya po, dapat lagi tayong handa sa ating buhay, pananampalataya. Okay? Hindi lang physical. Kailangan natin na magbalik loob sa ating pananampalataya para at least kahit pa paano, everyday is a good sequence of our life is nakatuon po. So, to God be the glory, and this is your host saying Life Change OFW Journey. This is a reality of life na kwentong OFW. Good evening, and don't forget to like, share, subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong suporta at bisitahin niyo rin ako sa FB Reels, Leonardo Pulintan po, para ma-monetize tayo doon, okay? To God be the glory, and thank you so much. Bye-bye! God bless!